Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tumutukoy sa tinatawag nating relationship ng hangin. Alam nating lahat na isa lang ang anak ni Maria, walang kapatid ang ating Panginoong Hesus. Pero kung napansin niyo po, ang sabi ng ebanghelyo, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Alam niyo po sa kultura ng mga Hudyo, sa panahon ni Jesus, at sa wika na kanilang ginagamit, ang Hebrew at Aramaic, wala po silang direct translation sa pinsan o kamag-anak. Ang lahat ay tinatawag nila na kapatid. Ibig sabihin, ang salitang kapatid ay malawak, kaya hindi dapat tayo malito. Sa kakulangan ng salita nila, ang salitang kapatid ay tumutukoy sa kamag-anak o di kaya pinsan. Uulitin ko, isang anak lang ng ating mahal na ina, si Jesucristo. Sa makatuwid, ang binabanggit dito sa ating Banghelyo ay mga kamag-anak ni Jesus na kasama ng kanyang ina. Ngayon, ang pangalawang gusto kong tingnan natin ay yung sinasabi ni Jesus dahil nung ipinagpaalam nila kay Jesus na nariyan ang kanyang ina at mga kamag-anak, anong sagot ni Jesus sa kanila? Sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? At ang sabi pa niya, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, sila ang aking ina at mga kapatid. Now, hindi po pang-insulto ang sinabi ni Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin na snub si Jesus na hindi niya ginagalang ang kanyang ina at mga kamag-anak. Ang sabi ng mga dalubhasa dito, pinatatatag lamang ni Jesus ang katayuan ng kanyang ina at mga kamag-anak kaugnay sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta na tinatawag ng Panginoon si Maria na nanay o ina, yung kanyang mga kamag-anak na kapatid. Kay Maria, may mas malalim pa doon na pagiging ina ni Maria kay Jesus. Yun ang pagkatao ni Maria. Siya ay nakikinig, sumusunod at tumatalima sa kagustuhan, kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, ang sinasabi niya sa kanila, isang pagmamalaki. Ipinagmamalaki ni Jesus ang kanyang ina sa kanila. More than the blood relations, mahalaga na meron tayong spiritual relationship to one another. Though we differ in color, in race, in religion, o anumang katayuan natin sa buhay, tayong lahat ay magkakapatid. Tayo ay mga anak ng Diyos. Linikha niya tayo ayon sa kanyang larawan at kawangis. Itong tinitingnan ni Jesus, kaya hindi agad siya nanghuhusga kanino man. Dahil pinapahalaga ni Jesus ang spiritual relationship.
Iba ayaw nating nasasaktan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Sana hindi lang hanggang sa blood relationship. Pahalagahan din natin, no, ang ating spiritual relationship. Dahil kahit wala tayong blood relations sa isa't isa, tayo rin ay magkakapatid. Sana ganun ang ating tingin, no? Dahil nilikha tayo ng Diyos. At kung titingnan natin, tinanggap tayo ng Diyos, inampun tayo niya bilang kanyang mga anak sa kabila ng ating mga kahinaan. Kaya para sa akin ang mensahe at hamon sa ating ebanghelyo ngayon ay magpunyagi tayo at magsikap na makasunod sa kalooban ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat na maging anak ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng lakas na makasunod sa kalooban niya. Para tulad ni Maria, ipinagmamalaki ng ating Panginoong Yesus, may pagmalaki din niya tayo bilang karapat-dapat maging kapatid niya, kaugnayan niya. Ito ang hamon at mensahe sa atin, Ebanghelyo ngayong Martes. Amen?